Pag napanood nyo to, sign na to para mag long ride ka. Tara, punta tayo ng Bolinao. ...268 kilometers from Caloocan, nagbiyahe ng more than 5 hours. Ang Bolinao ay isang bayan sa lalawigan ng Pangasinan sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng lalawigan na may magagandang mga baybayin at likas na yaman. Ang Bolinao ay kilala sa kanyang magagandang mga dalampasigan, kabilang ang Patar Beach na isa sa pinakasikat na destinasyon sa bayan. Mayroon ding mga magagandang isla at lugar na pwedeng pasyalan tulad ng Bolinao Falls, 1, 2, 3, Enchanted Cave at Cape Bolinao Lighthouse. Ang first stopover namin ay ang Golden Sand Villa Extension na mismong harap ng beach. Binayaran namin itong private room na 3,500 pesos, which is okay na rin dahil may private CR at may sariling air condition. Tara, explore naman natin ang beach. Ang Patar Beach sa Bolinao ay isa sa pinupuntahang destinasyon sa bayan dahil sa kanyang kagandahan at malinis na dalampasigan. Kilala ito sa puting buhangin at malalim na asul na karagatan na nagdudulot ng kahanga-hangang tanawin. Napahanga talaga ako sa buhangin ng Bolinao dahil ito ay golden white sand at napakapino. Kung pagmamasdan mo sa malapitan, para siyang pulburon. Ang nagustuhan ko sa Patar Beach ay hindi mabato, hindi masakit sa paa kahit hindi ka na magsuot ng tsinelas at napakalinaw ng tubig dito. At ang isang kagandahan dito, hindi malakas ang alon. Napakasarap talagang mag-relax at magtampisaw sa malambot na buhangin. Kung nabusog na kayo sa tanawin ng Patar, tara, puntahan naman natin ang Enchanted Cave. Ang Enchanted Cave sa Bolinao ay ang isa sa mga popular na tourist destination sa lugar. 250 pesos ang entrance dito kung maliligo kayo sa kuweba. Pero kung hindi at magpipicture taker lang kayo, 200 pesos lang ang entrance. Maaari din kayong makakita dito ng giant clams na talagang nakaka-amaze. Pinaniniwala ang dating bahagi ng dagat ang lugar na ito dahil marami kayong makikitang mga coral rocks. Ayon sa mga impormasyong nakita ko, ito ay humigit kumulang 10 milyong years ago na. Para makaligo kayo sa kuweba, kailangan magsuot kayo dito ng life vest at ng hard hat. Kasama na yan sa entrance na binayaran nyo na 250 pesos. Madilim at masikip ang papunta sa cave pero huwag kayong mag-alala dahil meron itong hagdan at hawakan sa gilid. Kung hindi kayo sanay pumasok ng kuweba, makakaramdam pa rin kayo ng takot. Pero once na makita mo na ang loob ng Enchanted Cave, magugulat kayo sa sobrang ganda ng makikita nyo dito. Ang Enchanted Cave ay isang lugar na kahanga-hanga at misteryoso na pwedeng magbigay sa'yo ng memorable na experience. Makikita mo ang mga natural na anyong bato katulad ng mga stalactites na tumutulo mula sa bubong ng kuweba at mga stalagmites na bumubuga mula sa sahig. Ang ilaw na pumapasok mula sa labas ay nagbibigay ng dramatic effect sa mga formasyon ng mga bato at nagbibigay ng kakaibang kagandahan at atmosphere sa loob ng kuweba. Ang malinaw at malamig na tubig sa loob ng kuweba ay nakakadagdag sa ganda ng experience dito. May mga parte ng kuweba na makikita kayong signage na do not enter. Meron kayong makikitang maliliit na butas na papasok na delikado para sa mga turista. 8 a.m. to 5 p.m. lang pwedeng maligo sa kuweba. Kung weekends kayo pupunta, may limit ang tao. 40 person lang ang pwedeng maligo dito, pero 30 minutes ka lang dapat na tumambay sa loob para makaligo naman ang iba. Kung busog na ang mga mata nyo sa Patar Beach at dito sa Enchanted Cave, wait, there's more! Pupuntahan naman natin ang 3 falls sa Bolinao na kailangan nyo magbayad ng environmental fee na 40 pesos. At sa bawat falls ay may kanya-kanyang entrance ito na 30 pesos. Unahin naman natin puntahan ang Bolinao's Falls 1 na kilala rin bilang Bolinao Wonder Falls o Bolinao Waterfalls.
Ito ay isa sa mga mabababang waterfalls na matatagpuan sa loob ng kagubatan at malapit sa barangay Natara. 30 pesos ang entrance dito at hindi pa kasama ang life vest at kailangan nyo rin magbayad ng 10 pesos na parking. Hindi na kami nagtagal sa Falls 1 dahil gusto kong puntahan ang Falls 2 and 3. Kaya tara, biyahe tayo ulit sa Rough Road. Ang Bolinao Falls 2 ay kilala rin bilang Bolinao Cold Spring. Ito ay isang popular na atraksyon sa Bolinao, Pangasinan. Ang Bolinao Falls 2 ay isang malamig na bukal na nagmumula mula sa tubig ng bulkan. Ito ay may malinaw at malamig na tubig na nagdadala ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Ang lugar ay napaliligiran ng mga puno at halaman na nagbibigay ng kaginawaan at kagandahan sa kapaligiran. Gandang-ganda talaga ako sa Bolinao Falls 2 dahil napakalamig ng tubig, saktong-sakto sa init ng araw. Kagaya sa Falls 1, kailangan nyo rin magbayad ng 30 pesos na entrance, mag-rent ng life jacket, at magbayad ng parking. May mga cottage din na pwede nyong rentahan dito. Sulit na sulit talaga ang long ride pa Bolinao. Ngayon, pupuntahan naman natin ang pinakapaborito ko, ang Bolinao Falls 3. Napakaganda ng Bolinao Falls 3, napakalinaw ng tubig, at napakaganda ng lugar. Kung maliligo kayo sa malalim na parte ng falls ay kailangan nyo magrenta ng life vest. Pero kung hindi kayo maliligo sa malalim na part ay pwedeng hindi na kayo mag life vest. Kagaya sa mga naunang falls, meron din itong entrance na 30 pesos at kailangan nyo rin magbayad ng parking. Dito sa Falls 3 kami pinakatumambay ni Papa dahil nabighani talaga ako sa napakagandang lugar na ito. Ang bawat falls sa Bolinao ay pwede niyong puntahan ng 8 AM hanggang 5 PM only. Hindi talaga masasayang ang biyahe niyo pa Bolinao kahit malayo dahil napakaraming pwede niyong puntahan. Grabe yung mga napuntahan naming lugar sa Bolinao, as in sulit na sulit. Pero nakakagutom, tara kain tayo. Dumiretso kami sa bayan ng Bolinao para tikman ang isa sa pinakasikat na dish nila na ang kakanin na tinatawag na binungi. Hindi ko alam kung tama yung mention ko pero nasarapan ako sa kakanin na to. Pwede mo siyang lagyan ng coco jam at pwede mo rin siyang hindi lagyan. Fresh na fresh ang lasa nito dahil niluluto ito sa loob ng mismong kawayan. 3 for 100 lang ang bili namin sa maliliit. Iba-iba ang presyo depende sa laki nito. Ang sunod na tinikman naman namin ay ang sea urchin. Ito ay isang uri ng hayop na nabubuhay sa dagat na may hugis bilugan at punong-puno ng mga tinik. Ang sea urchin ay kilala sa kanyang malambot na texture at mayamang lasa. For me, lasa siyang taba ng talangka na medyo maalat-alat. Meron din nga pala kaming nakitang naglalako ng alimango at ng lobster shrimp. Sinubukan namin bumili ng ilang piraso lang para matikman yung tinda ni Kuya. Ang maganda sa lobster shrimp, napakalaki niya at marami kang laman na makukuha dito. Matapos namin kumain ni Papa, nagpahinga na kami sa dagat dahil pupunta na kami sa last stop namin. Ang last stopover namin ay ang lighthouse. May entrance dito na 40 pesos. Okay pala na gabi pumunta para makita mo talagang umiilaw yung lighthouse. Kung nakaabot ka sa part na to ng video, maraming salamat. Kaya ano pang inaantay mo? Follow the sign na mag long ride kayo. And for this one, thanks for watching Brumoto PH.